Hello everyone, I'm Justin San P. Camila and I'm from Group 5 from Camarines Sur Component Technologies, Bachelor of Science Computer Science. Ito yung activity namin sa searching technique. Uh, ito yung code namin by call this a liner search. Kung tatawagin. First of all, bago tayo pumunta dito sa mga printed, mga nagawa namin, so punta tayo dito sa code muna namin and I'll explain each of the code. Okay? So, first of all, dito sa sa grid natin, nakita nyo, naka-definition, max Steve's, code, grid, and NK. So, itong function na ito is nagka-calculate ng maximum number of tips caught by a policeman in each row of the grid. So, yung max tips nag-initialize lang ng 0. So, yung dito naman sa na-enumerate niyang for loop na grid and starts to equals to 1 is to get the row index of I. Okay. For each row na nagka-count siya ng number ng thieves and policemen using the count. So ito nga, as you can see. And then yung ito na ipe-print niya kung ilan yung reachable ng reachable thieves na kung ilan ang makukuha ng pulis. So, okay. Dito sa magpa-prompt ay tatanungin yung user kung anong number of test cases. So, ito bali wala lang naman ito. So, if it's optional kung ano ilalagay, kunwari 5 or 1, kung depende sa inyo kung ilang case ba. So, for me, tinype ko dyan is 5 as you can see. Number of test case is 5. So, dito, NK, print NK. Dito input kung ilang, kung kung gaano yung size ng grid dito. Okay, then move forward tayo dito naman sa we call this andito sa main section natin. Ito ang main section natin, by the way. Ito. So, ito kung ipiprint na to, ito ang kakalabasan niyan. So, number of test cases is 5. NK, dito na siya. Yan siya. Yung N is yung grid kung 3. Ito, 3 by 3. So, madali lang yan guys. Kung baga sabihin natin, N times N. Okay. So, dun sa first sample sa ating learning online space, ito yon. So, ito magiging first example natin. So, total tips is 3. Number of tips reachable by policemen, 1. Okay. Tama siya. Naging match siya dun sa sa learning task. So, ito naman sa pangalawa natin is 5-3. So, 5 by 5. So, ang yan ang pinili ko. So, ito siya. Total tips na na-caught is 8. So, ilan ang tips natin dito? Ang total of tips natin dito is wait for a while. So, ayun. Ang total tips natin dito is 14. And dito naman sa pangatlo natin, total tips of 23. And ito siya, mga display niya. Yan. Ito, 10 by 10. Yan siya. So, dito sa 10, ang total of tips na andito is 23.
And dito naman sa 8-1 is 47. Okay. That's all. And yung pangalawang video is yung binary search by game is kasunod na rin dito. Ito yung continuation natin doon sa una nating topic na we call it the linear search. Ito naman is binary search by based in play games. So first of all, dati lang explain ko yung code, then proceed tayo doon sa naging output. So as you can see, ang daming try and except yun akong ginawa kasi naging lesson sa akin yung dito sa una kasi parati akong nagkakamali sa ano. So ito. So jump na tayo sa pag-explain. Let's go. So yun nga, nag-ano nga tayo, try and accept na magba-block siya ng handle kung yung input is hindi siya integer. So as you can see, may nakaprint dito, error, you need to enter an integer. Then magre-return siya ulit, iikot siya kung na-type niya na-type ng user is mga letter or ABCD or something. Yan. So let's go to the mga ano yan nasa loob. So dito nakita nyo naman magche-check siya ng dito sa get list of integers. So dito magche-check ang kung ilang length yung na-enter sa list na magma-match sa specific length. Okay. And dito naman sa get for integers, magpiprint yung error message and recursively calls itself until 4 valid integers are entered. Returns the 4 valid integers. Pumiyok na nga. So, yan na. So, yung iba, madali-dali lang din i-explain. Itong dito sa find teams for playoffs, it takes parameter to find teams eligible of playoffs based on certain conditions. Implements a binary search like algorithm to efficiently find the number of eligible teams. The binary search narrows down the search space based on specific conditions related to the team points to the remaining days. It prints the number of teams eligible of the playoffs. For playoffs. Okay. Dito naman, ito yung naging parang main program natin na ito yung magdi-display na kung dito sa part na to is gagamit na yung user kasi andito na enter the number of case. So dito nalaman ko na yung function ng enter of number of case. So if we choose 2 cases, dalawang beses lang siya maglo-loop. So if dalawang beses lang siya magano. So okay. So let's jump to our code and let's go. So ito yung enter the number of cases 5. Ito yung first case, second case, third case, fourth case, and the last one, fifth case. So, ito yung, yung first example ng ating activity is based doon sa sa learning online space. Then, especially, ito rin. Itong number 4. So, yung first na kasing naka-display is ito. And ito. So, may naging given na tayo kung ano yung i-input natin dito. So, let's jump na. 4562 and 2751. Ayan. Tama naman siya lahat. And
Hindi ko na siya i-explain basta-basta kasi ipipaste pa dun sa sa documents namin. Much better na doon na lang sa documents natin i-explain kasi mas malinaw na doon at naka-organize pa siya at madali nang maintindihan. So, yan lang. Thank you.